Madalas po, nakakabili na tayo ngayon kahit hindi po tayo lumabas ng bahay. At sa pagbili po natin ng mga bagay online, ay i-deliver po ito sa atin. At sa pag-deliver, meron po tayong tinatawag na shipping fee. Yan, meron pong bayad. At meron naman po yung iba, meron silang tinatawag na free shipping. Yan. Maganda po yan yung free shipping. Libre po na ihahatid yung mga bagay sa bahay po ninyo. Sa buhay po natin bilang isang tao, napakasarap po kapag nalilibre tayo. Napakasarap na meron tayong mga natatanggap na libre. At ang pinakamasarap na libre po sa buhay ng isang tao ay yung buhay na walang hanggan. Libre po yan dahil meron pong nagbayad. Binayaran po ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po ngayon ay may libre ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi po sa Roma 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang tao daw po ay isang makasalanan. Sino po ba sa atin yung hindi pa nagkasala? Lahat po tayo, sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. At sabi po dito, dahil po sa ating mga kasalanan, makakaranas po tayo ng death. Tulad po sabi nung nag-exhort po kanina, Kuya Michael. Nakatakda po sa atin ng mamatay dahil meron po tayong kasalanan At yung death po na to, spiritual. Tayo po ay mahihiwalay sa ating Panginoon. Tayo po ay impyerno dahil po sa ating mga kasalanan. Pero hindi po doon natatapos yung verse. Sabi po dito, ngunit ang kaloob ng Diyos, merong regalo yung Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. At si Jesus Christ po yung inaalala natin sa mga oras po na ito. Inaalala po natin kung gaano po siya kabuti. Tulad po nung kinanta po natin kanina, above all. Kahit yung Diyos po natin na pinakamataas sa lahat, no? Sabi po doon, hindi natin masukat kung gaano siya kataas. Sabi po doon sa dulo ng kanta, kahit siya po yung pinakamataas sa lahat, inisip niya po tayo. At dahil iniisip niya po tayo, siya po yung parang rosas na tinapaktapakan. Siya po yung, ang katawan niya, ang nasugatan, nabugbog, namatay para po sa atin. At ang pinakamaganda po doon, hindi po siya nanatiling patay. Nabuhay po siya sa loob ng ikatlong araw. Ibig sabihin, tinalo niya yung kamatayan. Meron tayong buhay na walang hanggan dahil yung Diyos po natin na buhay. Amen po? Amen. At bilang pangwas po, sabi po diba sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Yung reason po kaya ibinigay po sa atin si Jesus, dahil mahal po tayo ng Panginoon. Sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang. Sa English po, sa English po, for God so loved. Pag ginagamit po natin yung so, diba? Ano so sweet. Ibig sabihin, sobrang tamis. Sabi po dito sa John 3:16, for God so loved. Sobrang mahal po tayo ng Panginoon. At ito po yung reason niya. Sabi naman po sa Filipos 2 verse 6, dadagdagan ko lamang po yung John 3:16 kada verse. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumulit na manatiling kapantay ng Diyos. John 3:16, dahil sobrang mahal kanya. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao dahil sobrang mahal kanya. Verse 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Dahil sobrang mahal ka niya. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at ibinigay at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod sa pagsamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos. Sa mga oras po na to, nawawala po tayong ibang iniisip, kundi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Isipin po natin kung paano po siya nabugbog na matay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Nawa po, ibigay po natin yung deserve ng Panginoon.
yung deserve niya na pag-alala at pagpupuri sa Kanya. Purihin po natin yung Panginoon, awitin po natin yung O Jesus.